And buksan po ninyo ang Bible sa Matthew chapter 8, mula po verse 14 hanggang 27. Matthew chapter 8. So, babasahin ko po, kung nasusundan nyo, okay, lahat ay tinitignan pa. Sa Mateo 8, chapter 8, verse 14 hanggang 27. So, sabi po dito, ito po ay mayroon pong himala ang ginawa ang Panginoon. Una po ay sabianan ni Peter. So, babasahin ko po at ating sundan and pakinggan ninyo. Sabi po sa verse 14, pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at doon nakita niya ang biyanan nito na nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito, pagkatapos bumangin ito at naglingkod sa kanya. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang niya, pinalalayas niya ang masasamang espiritu at pinagagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Prophet Isaias. Kinuha na niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman. Amen? Verse 18, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumuwid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, Guro, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon. Verse 20, sumagot si Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Isa naman sa mga alagad na nagsabi sa kanya, Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama? Verse 22, ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at ipabaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang patay. Verse 23, sumakay si Jesus sa bangka at kasama ang kanyang mga alagad, bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Kaya't nilapitan siya ng mga alagad at binising. Panginoon, tulungan niyo kami. Sabi nila, lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo ay natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo. Bumangon siya at sinaway ang hangin at dagat, tumahimik ang mga ito. Na mga silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at dagat ay tumatalima sa kanya. Sandali po tayong manalangin. Dakilang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Kami po ay narito sa iyong harapan na nagpupuri, nagpapasalamat at dinadakila ka namin, O Lord. Kumilos ka po sa bawat sa amin at mangusap. Ikaw po ang mataas, ikaw po ang maihayag, ikaw po ang mabigyan ng karangalan. Bilang ako, Lord, ang gagamitin mo sa umagang ito, ilagay mo po ako sa iyong likuran, ikaw makita, ikaw ang mabigyan ng karangalan, O God. In the name of Jesus, O Lord, buksan niyo po ang aming pananaw na pananampalataya at pandinig na pananampalataya. Ikaw po ang tumimo sa puso namin sa aming kaisipan. Dakilang Diyos, amin pong dinideklara ang iyong kapangyarihan ng kikilos sa bawat sa amin maging sa aming kalagitnaan. Ito po ay aming pinagpapasalamat sa makapangyarihang pangalan. In Jesus we pray. Amen and amen. Papuri sa Panginoon. Amen. Palakpak po sa Lord. Hallelujah. So, dito po ay revelation sa akin ng Panginoon. Ito po yung alagad na si Peter, no, ang bianan niya ay nilapitan ng ating Panginoon. Yung unang ating pinasa.
Ang sabi rito, babasahin ko at ating ipapaliwanag. Sabi rito, pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at doon nakita niya ang biyanan nito na nakahiga at may lagnat at inaapoy ng lagnat. So kita natin dito, sa lahat na naglilingkod sa Panginoon, amen, may favor. Amen po ba? Kasi kung alam ninyo ang meaning ng Emmanuel, ang meaning ng salitang Emmanuel, na sabi doon ang kahulugan ay kasama natin ng Diyos. Dito po ay nakita natin mismo ang biyanan ni Pedro ay may sakit at nilalagnat. Inaapoy ng lagnat at ayon sa kanyang salita. So, ibig sabihin, ito po ay ito ginatawag na in-laws na ni Peter. Ibig sabihin, kung nabasa ninyo ang salita ng Panginoon doon sa Book of Acts, na chapter 16, doon sa isang verse doon na sabi nung naghimala ang Panginoon sa buhay ni Pablo, nung buksan ay yung kulungan at yung gwardiya roon ay magpapakamatay. Nang sabi nung gwardiya, ano po ang dapat kong gawin? Ang sabi, tanggapin mo ang Panginoon at ang iyong sambayan ay maliligtas. So, ibig sabihin, pag mayroong mananampalataya sa isang tahanan, ang lahat ng buong pamilya ay maliligtas. Amen po ba? Bakit sinabi ng Panginoon at sinabi ni Pablo na kailangan sa isang sambayan ay mayroong mananampalataya at ang lahat ay maliligtas? Sa anong paraan maliligtas sila? Kung mayroong isang mananampalataya sa sambayanan, ibig sabihin makikita doon sa taong mananampalataya yung pagbabago sa buhay. Amen po ba? Nung tayo tumanggap sa Panginoon, amen, nang sabi, ang sino man tumanggap sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ito po ay sa chapter 1, verse 12, nandyan. So, ibig sabihin, kung anak tayo ng Diyos, paano tayo isinilang sa pamamagitan ng Espiritu? Sabi na doon sa John 3:3, ang sabi doon, kailangan ang tayo ipanganak na magmuli upang pagharian ng Diyos. Amen. So, ibig sabihin, kung ikaw ay born again, kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, kung ikaw ay mananampalataya, maliligtas ang iyong buong sambayanan dahil ikaw ay nabago na. Sabi doon po sa 2 Corinthians chapter 5:17, ang sabi doon, ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. So, kailangan ang lahat ng tao ay mabago. Ang lahat ng tao kailangan ay ma-born again. Ang lahat ng tao kailangan ay kumilala sa Panginoon upang sa ganun, ang pagbabago ay mangyayari sa kanyang buhay. Amen? At pag ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, may favor kang mararanasan sa buhay. Ito nga po ay si Peter ay ito'y alagad ng Diyos. Si Peter po ay tinawag ng Panginoon at ang sabi doon sa, ang sulat po doon sa Matthew chapter, tingnan natin. Isa po siya tinawag ng Panginoon na maglingkod. Ang sabi po rito, verse 18 ng Matthew chapter 4 verse 18, paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro. Ang una niyang pangalan ay Simon at ginawa niyang Panginoon ang pangalan niya ay Pedro at ang kapatid niyang Andres na sila'y sabi nito ay naghahagis ng lambat at sinabi sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao. So, yung pagkakatawag po kay Peter, ayan sabi sila po ay mangingisda, maging yung kanyang kapatid, at ang sabi sa kanila ng Panginoon, gagawing mamamalakaya ng tao. Hindi na isda ang kanilang tatrabahuin, kundi tao. Bakit gano'n ang pagkakatawag kay Pedro? Sapagkat kailangan ng Panginoon na kumuha ng mga alagad, kailangan tumawag na maglilingkod para ipahayag ang mabuting balita. Amen? Amen. At ang sabi ay mamamalakaya na ng tao. Kaya, so,
tungkulin natin, amen, na tayo ay gamitin ng Diyos. At dito nga po, pag tayo ginamit ng Panginoon, may favor tayo makakuha sa Diyos. Amen. At dito nga po, yung ating verse na binabasa, na mensahe na ating binabasa, na ito po ay naranasan mismo ni Peter kung bakit nagkaroon siya ng favor, bianang po niya yun. Amen? Sabi po, verse 14 ng chapter 18, pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at doon nakita niya ang bianan nito, nakahiga at inaapoy ng lagnat. So, anong ginawa ng Panginoon? Nung makita ng Panginoon, ibig sabihin, pag ikaw ay naglilingkod, ang Panginoon ay kasama mo. Amen? At mismong tahanan mo ay pupuntahan niya. Amen. Kung ang sabi ng Panginoon, na sa salitang Emmanuel, God with us, ibig sabihin sa lahat ng ating ginagawa, sa ating paglakad, sa ating pagtatrabaho, sa anuman ang ating ginagawa, kasama natin ang Panginoon. Amen po ba? Dito po ay makikita natin, bianan mismo ni Pedro ay inaapoy ng lagnat. Anong ginawa ng Panginoon? Verse 15, hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. So, ibig sabihin kita natin, once na ikaw ay tapat sa Panginoon, na ikaw ay mananampalataya, na ikaw ay naglilingkod sa Diyos, pupuntahan ka ng Panginoon, anumang problema sa tahanan mo, ay tutulungan ka ng Diyos. Amen? Kita na natin dito yung inaapoy ng lagnat. Anong ginawa ng Panginoon? Hinawakan lang ang kamay ng babae at nawala na ang lagnat. Amen? So, ibig sabihin, ang solusyon ng problema, sakit at karamdaman, anumang problema, ay nasa Panginoon ang katugunan. Amen? Hindi tayo dapat mag-alala sa problema. Ang unang kumuha ng ating problema ay ang ating Panginoon. Ginawa niya ito sa cross of Calvary. Lahat ay naranasan niya ang problema. Bago siya ipako sa cross, amen. Siya po ay pinagbintangan, inalimura, dinuraan, tinadyakan, hinagupit, sinaktan, at pinagbintangan ng maraming uri na hindi niya ginawa. Ibig sabihin, ang Panginoon ang umako ng ating kahinaan. At sa pamamagitan ng ating Panginoon, nung siya ay nasa cross at siya mamamatay na, ano sabi ng Panginoon? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Isa yung pong salitang yon na ito po ay ikapitong wika. At yung isang salita, bago siya ay malagutan ng hininga. Amen? Bago siya nalagutan ng hininga. Amen? Ay sabi ng Panginoon, it is finished. Amen? Ibig sabihin, wala na kayong dapat problemahin. Dinala na ng Panginoon sa cross of Calvary. Amen? Binatan niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. So, ibig sabihin, ang pag-asa nating mga anak ng Diyos ay ang Panginoon. Wala nang iba pa. Kaya ang in-all sa title ay manalig tayo sa Diyos. Believe in God. Amen? So, ito'y kailangan natin sapagkat napakaraming problema ang kinakaharap ang tao. Lalo na ang mga wala pang pananampalataya. Ang walang pananampalataya, pagka nagkaroon ng problema, amen, hindi alam kung ano ang solusyon. Pero tayong mga anak ng Diyos, alam natin kung ano ang solusyon sa problema. Ano sabi niya doon sa Matthew 11:28? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So, nasa Panginoon ang ating pag-asa. Wala nang iba pa. Ang kailangan lang ay sundin natin ang kanyang kalooban. So, nung pagalingin ng Panginoon ang bianan ni Peter, ang sabi dito, hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala na ang lagnat nito. Pagkatapos bumangon ito at naglingkod sa kanya. Amen? So, kasunod nung siya'y pagalingin ng Panginoon, nung kasunod na minsan ang ating problema ay na-solve ang ating problema,
nalilimutan natin ang nagpagaling, nalilimutan natin ang nag-solve ng problema, nalilimutan natin ang nagpapala sa atin. Anong ginawa ng babae nung siya ay pagpagalingin? Siya ay naglingkod sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, once na tayo nakaranas, amen, ng tugon ng Panginoon, ng sinibsa ng ating problema, tinulungan tayo sa lahat ng problema, anong dapat nating gawin? Maglingkod tayo sa Panginoon. Amen po ba? So, kailangan natin ay siya'y paglingkuran, pasalamatan natin upang sa ganon, kasama natin siya araw-araw ng ating buhay. Amen po ba? So, napakalaga po na oras na tumugon ang Diyos sa atin, na mayroong mga problema at solusyon na natugunan ng Panginoon, dapat ibalik natin sa Panginoon ang paglilingkod. Amen. Ang paglilingkod po ay hindi po lahat ay, sabi nga, ay iba't iba po ang pagkakatawa. Maraming pagkakatawa at maraming paraan kung paano natin siya paglingkuran. Amen. Ibig sabihin, ano ba yung kaya natin gawin para maglingkod sa Panginoon? Maraming paraan po yun. Yung number 1 ay maalala natin lagi siya. Amen? Lagi na natin siyang alalahanin. Pag inaalala natin ang Panginoon, higit tayong aalalahanin. Lahat ng ating problema ay kanyang tutugunin. Kaya nga sabi nga po doon sa Jeremiah 33:3, tumawag kayo sa akin. Amen? Yun yung hotline ng Panginoon. At ipapahayag ko sa inyo ang mga bagay na hindi ninyo maintindihan. Amen? So, ibig sabihin, ang tao ay may kahinaan. Ang tao ay kulang ng kalaman. Ang tao ay nakaharap sa problema. Pero kung tatawag lagi tayo sa Panginoon. Yung sharing namin ni Bro kahapon, ni Brother Gilbert. Sabi ko, ang Panginoon ay nagturo ng prayer sa mga alagad. Kasi nagtanong ang mga Panginoon, ang alagad sa Panginoon, Panginoon, paano po kami mananalangin? Kung matitingnan natin sa Matthew 6 about prayer, dito po ay ang sabi ng Panginoon nung itinuruan niya ang mga alagad. Ang sabi ng Panginoon, ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit, sambay nawa ang pangalan mo. So, ibig sabihin, kailangan lagi nating sinasamba ang Diyos. At nasabi ko kay Bro, ito yung guide how to pray. At nasabi, at napag-usapan namin ni Bro, minsan ng Panginoon doon sa Book of Acts ay nagbaba ng isang kumot na puti. At nakalagay doon ang iba't pang uri ng hayop. Yung hayop na yon ay mga hayop na hindi kinakain. Pero ang sabi kay Pedro, sabi, ikaw ay kumuha ng isa at iyong patayin. Ang sabi ni Pedro, Panginoon, kailanman hindi po ako kumakain ng ganitong uri ng hayop. No, sabi ng Panginoon, ang nilinis na niya ay totally nilinis na. At kung natatandaan ninyo na ang Panginoon ay nagpakain ng 5,000 katao sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay. At I think, 2 o 3 isda. 2 isda. Ano pong ginawa ng Panginoon? Siya po ay nagpasalamat sa Father God. At nung siya po ay nagpasalamat, ibiniles niya ang pagkain. So, napag-usapan namin na ang bawat pagkain natin na dapat nating gawin ay ating pong ipanalangin. Amen po ba? Ipagpasalamat natin sa Panginoon. Ibig sabihin, ilang beses tayong kumakain sa isang araw? Yung regular. Sabi ni Sister Allen, 5. Kasi may merienda yun. Ano? May almusal, may tanghalian, may hapunan. May merienda sa alas 9, may merienda sa alas 3. Kung sabi nga ay nananagana.
So, ibig sabihin, ilang beses tayong nananalangin araw-araw. Dapat. Ibig sabihin, ang pagkain natin dapat magpasalamat. Ibig sabihin, lagi natin kinakausap ang Panginoon. Pero pag masarap ang pagkain, hindi na natin naalalang manalangin at magpasalamat. Amen po ba? Dapat po ipagpasalamat. Ibig sabihin, ito po ay turo ng Panginoon upang sa ganon, lagi natin kausap ang Diyos. At kung kausap natin ang Diyos, may favor tayo sa Panginoon. Amen po ba? At ito po ang nangyari kay Apostol Pedro. Naghimala ang Diyos sa kanyang biyanan. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So, balikan natin ang message na sabi dito, naglingkod yung babaeng pinagaling. Verse 16. Ang sabi ng gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalalayas niya ang mga masasamang espiritu at pinagagaling ang lahat ng may karamdaman. So, ibig sabihin, ang katugunan sa problema, sa sakit at karamdaman, o anumang problema natin sa buhay, si Jesus ang makatutugon para maalis yung ating pangamba, Amen. pagkatakot. Amen? Amen. Ang Diyos ang kailangan natin. Amen. Na kailangan ang lagi kausap natin ang Panginoon. Ano sabi niya sa Matthew 4:4? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So kung tayo ilang beses kumakain araw-araw, sabi nga ni Ate Allen, 5. Ibig sabihin, kailangan din tayo kumakain sa spiritual na buhay. Kung pinahalagan natin ang ating katawan, amen? Kung ito'y pinapahalagan natin at ating pinakakain para manatiling malusog, malakas, amen? Kailangan din ang ating espiritu ay kumakain. Amen po ba? Amen. Ng salita ng Panginoon upang lubos nating makilala ang Diyos. Amen. Hallelujah. Sapagkat ang salita ng Diyos, ang Biblia, ang pinakagabay natin para maunawaan natin kung paano tayo magtatagumpay, kung paano tayo mamumuhay, kung paano tayo maglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. So kita natin dito yung ang daming taong lumapit sa Panginoon. Lahat sila ay pinagaling. So, dinideklara natin sa pangalan ni Jesus ang kagalingan ni Craig. Amen? Amen. In Jesus' name. Mamaya, pag-pray ulit natin si Craig. Pagtutulong-tulungan natin pag-pray siya. In Jesus' name. Amen? So, ang sabi sa verse 17, ginawa niya ito upang matupad ang sinasabi ni Prophet Isaiah. Kinuha na niya ang ating kahinaan. So, ibig sabihin, walang pwedeng ipagmalaki ang tao. Ang lahat ay may kahinaan. Amen. So, kinuha na ng Panginoon ang kahinaan upang tayo ay maging malakas. Amen po ba? Hallelujah. At sabi, binatan niya ang ating mga karamdaman. So, ibig sabihin, ang solusyon ng sakit at karamdaman at problema natin sa buhay ay si Jesus. Amen po ba? So, kailangan natin unawain, maintindihan, kailangan nating alamin, lagi natin siyang kausapin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon para tayo ay magtatagumpay. Amen. Ito po yung layunin ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Ito po yung una na favor ng Diyos. So, paano tayo nagkapabor sa Panginoon? Sabi po doon sa kailangan tayo laging tapat sa Panginoon. Amen? Doon po sa awit 33, verse 4, ang sabi po rito, si Yahweh ay tapat sa kanyang salita. So napakahalaga po ang salita ng Panginoon. Pag nabasa natin ang salita ng Diyos, kung ating pinagbubulay-bulay, maniwala tayo. Amen. Tapat ang Diyos sa kanyang salita. Yun po ay nakasulat sa awit 33. Maging doon po sa 37 ng awit, verse 37 ng awit, verse 25. Sabi po doon, ito po ay nakasulat doon,
ang sabi ng salitang yun ay sa 37 verse 25, ito po ay, ang nagsalita po ay isang lingkod ng Diyos na sabi, matanda na ako. Sabi, pagkakasabi, matanda na ako. Ating basahin para maganda sa pandiling. Awit 37 verse 25. Ako'y matanda na ako at mula sa pagkabata, sa taong tapat, ang Diyos ay hindi nagpapabaya. So, basahin natin. Okay, basahin niyo para matinig niyo. Amen. Pagkabata at ngayong tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpapaya. Amen. O ang anak niya'y naging hampas. Amen. Malinaw po, amen? Pag tayo itapat sa Diyos, kailanman ang Diyos ay hindi tayo pababayaan. Amen? Ang kailangan laging tayo tapat sa Panginoon sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Unahin natin ang Panginoon. Ang sabi niya doon sa chapter 6, verse 33. Ibasa alin ng Matthew sa 6:33. Dito'y nakikita natin na sabi ng salita, matanda na ako mula sa pagkabata, sa tanang buhay ko, walang nabalita sa taong tapat. Ang Diyos ay nagpabaya. So malinaw na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi pabasa doon. Ito pa isang susi para tayo pagpalain ng Panginoon. Ngunit higit sa lahat ay biglang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos Yes. at ang pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Amen. Malinaw bilang tayo'y mananampalataya. Unahin natin ang Diyos. Kung ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, at siya lagi natin uunahin. Amen? Susundin natin ang batas ng Diyos, ang kalooban ng Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ibibigay ng Diyos. Amen po ba? So, ibig sabihin, tayo po ay tinuturuan ng Panginoon na manampalataya. Tinuturuan po tayong manalig sa Diyos. Tinuturuan po tayong maging tapat sa Diyos. Huwag nating sayangin ang bawat oras at panahon na hindi natin kausap ang Diyos. Amen. Kung kausap natin ang Diyos, hindi tayo maliligaw. Amen. Amen? Nang sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Naroon po saan po nakasulat dyan? John 14:6. So, ibig sabihin, ito ang paraan ng Diyos sa ating pamumuhay. Amen? Nasundin natin siya. So, balikan natin yung mensahe ating doon sa balikan natin ng 8. So, ibig sabihin, ang pego natin makukuha at maging doon sa chapter 100, verse 5, siya ay Diyos na mabuti. Amen? Kung kukuha ninyo doon sa awit 100, verse 5. Kung at kailan pakibasa ulit para marinig nila. Amen? Verse 5. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig na walang hanggan, Amen. pag-ibig niya ay tunay, labing kapag kayo. Amen. Malinaw po yung pag-ibig ng Diyos. Pero tayong tao ay nakakalimot. Pero kailanman, sabi ko ang Diyos, kailanman hindi ka kalilimutan ng Panginoon. Habang tayo ay humihinga, habang tayo ay may buhay, bakit tayo hindi ka nalilimutan ng Panginoon? Yung hininga natin ay galing sa Diyos. Walang ibang pinanggalingan nito. Amen po ba? Habang tayo humihinga, sinasabi natin yung salitang Yahweh. Amen. Ito ko'y narinig ko sa isang kabataan na Yeah. nag-aaral. Pag ikaw raw ay huminga. Yeah. Amen. Totoo naman. Ibig sabihin, once na tayo humihinga, amen? Pag tayo nag-exhale, exhale ba ang doon? Inhale. Alalahanin nyo, Pag yan lang, mamamatay. binabanggit mo ang Diyos. Amen? Habang ikaw ay humihinga. Amen po ba? Tandaan ninyo, yung hininga natin ay galing sa Diyos. Amen.
ang Diyos ay kasama natin. Malinaw po ba? Kaya hindi natin pwedeng kalimutan ang Panginoon at hindi rin niya tayo pwedeng kalimutan dahil tayo may kaugnayan sa Kanya. Amen? Amen. At nung tanggapin pa natin siya Basahin. bilang Lord and Savior, tayo'y naging anak ng Diyos. Amen po. At nung maging anak tayo ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Holy Spirit. Amen. Nasabi, maliban ang tayo panganak sa tubig at sa Espiritu. Amen? At yung Espiritong yun ay magtuturo sa atin sa John chapter 14, verse, I think 23. Sa ito. Tama. Okay? 26. John 14, 26. Ito yung Holy Spirit. So, kailangan natin ang Holy Spirit sa ating buhay araw-araw. Amen? Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko. Amen. Malinaw po kung ang Holy Spirit ay malakas sa buhay natin, sa ating pagkatao, ang Holy Spirit ang magpapaalala. Amen po ba? Once na binasa natin ang banal na kasulatan, siya po ay mangungusap sa atin. Amen. Alam niyo po ba na ako ay nasa Saudi? Kukwento ko kasi doon ako nagmula kung paano ako nakakilala sa Panginoon. Sa kababasa ko lang po ng Bible, habang binabasa ko po ito, ang pakiramdam ko may taong mayroong nagsasalita sa akin. Amen. At may nagpapaliwanag. Amen? Habang po may nagsasalita, habang binabasa ko siya by mind, hindi ko po binabasa ng malakas, by mind, meron po nangungusap, meron po nagpapaliwanag. Amen. Amen? The Holy Spirit. So, ibig sabihin, ito yung Holy Spirit. So, napakalaga po natin siyang binabasa. At siya na itutumbak ang ating buhay. Amen po ba? Amen. Wala po na akong makilala sa Panginoon, ito po ay naging pagkain ko na araw-araw. Kung magko-concentrate tayo sa salita ng Panginoon, mararanasan natin ang Diyos. Amen po ba? At kung bakit ako narito ngayon, ang tagal po bago ako yung nilagay ng Panginoon, sinubukan ng Diyos kung hanggang saan yung pananampalataya. So, ibig sabihin, tayo ang magdidesisyon kung kailan tayo maglilingkod sa Panginoon. Amen? Kung lagi natin binabasa siya, inaalam ang kaluwalhatian ng Diyos, may plano ang Diyos sa bawat buhay natin. Lalo na po kayong kabataan, sabi nga, yung pangarap ninyo, ipagpatuloy nyo, masama ang salita ng Diyos. Amen po. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Sabi ko sa Hebreo 11, ang pananalig o pananampalataya, iniisip mo pa lang. Once na ikaw ay nag-isip, na sabi mo gusto mong mangyari ang iyong iniisip at pinabala, ito ay gagawin ng Diyos para sa iyo. So huwag kayong lalayo sa salita ng Panginoon. Amen? Kayo pong kabataan, i-enjoy nyo ang presensya ng Panginoon. Amen? Yung magandang future sa inyo ay mararanasan niyo kung hindi kayo hihiwalay sa Panginoon. Pagpatuloy nyo ang inyong pangarap, pagpatuloy ang pag-aaral, pagpatuloy nyo ang inyong gustong marating. Amen? At maranasan. At doon kayo magdidesisyon habang kayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. Paglingkuran ninyo ang Diyos. Amen? Sa lahat ng kaya ninyong kaparaanan. Amen po ba? Kami po ay, na ako'y makakilala sa Panginoon ay edad ko na ay 29 at 27. 27. So, ibig sabihin, napakahaba na ng tinakbo ko dito sa mundong ito. Pero kayo, mapalad kayo mga kabataan. Bata pa, na nakilala ng inyong Panginoon. Ipagpatuloy nyo, amen, magiging maayos ang pamumuhay. Sabi ng salita ng Panginoon sa Kawikaan, huwag kayong titingin sa kaliwa. Sabi doon, huwag kayong titingin sa kaliwa o sa kanan.
diretso. The way of the Lord. Magiging matagumpay kayo. Amen? Hindi ko lang alam kung sa version na sa kawikan po yun. Ibig sabihin, maraming magpapapansin sa atin Amen. habang tayo naglalakad. Pero huwag niyo munang papansinin bilang makadaan. Amen po ba? Pangarap muna. Pangarap. Huwag niyo problemahan. Ang sabi ay, naku, walang kayang isustento ng magulang. May paraan ng Diyos. Amen. Maging matalino ang bawat isa, may libreng pag-aaral. Amen. Amen po ba? At yung in-announce ng Amerika, lahat ng matatalinong Pilipino, kukunin. At libre pag-aaral. Sino matalino? Saan yung pwede ka mag-apply? Sa US Embassy? So, ibig sabihin, maging matalino ang Pilipino. Amen? Hallelujah. Kukunin kayo. At kung hindi man kayo kunin at maging matalino kayo sa pamamagitan ng Panginoon, sabi ng salita ng Panginoon sa Awit chapter 1 verse 7. Awit, not Awit. Kawikaan. Ay, kawigaan pala. O proverb. Kasunod na. Ang pagkatakot kay Yahweh ang simula ng karunungan. So, ibig sabihin, amen, okay, Kawikaan, Sige po. 7, chapter 1, verse 7. 1:7. So, ibig sabihin, magiging matalino ka. Kung tayo ay may takot sa Diyos. Amen po ba? Sapagkat ang inyong gagawin ay lahat ay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Ano pa ang isang pagpapala sa mga kabataan? Efeso 6:1. Basa. Efeso, Roland, ituro. Tagapagturo. Si Allen, babasahin ni Allen. Efeso 6:1. Mga anak, sundin Yeah, pakinggan ninyo. ang inyong mga magulang. Alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Amen. Ibig sabihin, ano pa kasunod? Igalang mo ang iyong ama at Yan. ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Yun. Maging maganda at mahaba ang iyong buhay sa Diyos. Yes. So, kailangan nating igalang ang mga magulang at sundin. Amen. Bakit kailangan ang magulang ay igalang at sundin? No, kahit anong kulit ng magulang. Amen po ba? May mga magulang din, makukulit. Pero igagalang pa rin natin. Bakit? Kasi hindi tayo magiging tao kung walang magulang. Hindi natin kayang bayaran yung sakripisyo ng magulang. Amen po ba? Amen. At pag kayo'y naging magulang, saka lang kayo yung mararanasan kung bakit ang magulang may igagalang. Pag nagkaroon po sila ng sa sinapupunan, kasama po roon ang lahat ng sakripisyo. Sa pagsilang at kaagtibat yung kanilang buhay. Amen po ba? Amen. So, ibig sabihin, napakahalaga po kung bakit ang Biblia ay dapat nating matutunan. Amen? Amen. Paggalang sa Diyos, paggalang sa magulang kailangan. Kahit na magulang natin, no? Meron namang, hindi naman lahat na magulang, sabi na, pero igagalang pa rin natin. Dahil may kaagibat na pagpapala. Hahaba ang buhay at ikaw ay magtatagumpay. Amen. Amen. Walang Amen. So, balikan natin yung ating topic. Doon na tayo sa Matthew chapter 8. Doon na tayo patungkol doon sa paglilingkod naman. Pagsunod sa Panginoon. Chapter 8, verse 18. Sabi po rito, babasahin ko po. Nang makita ni Jesus ang makapal na tao at kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumuwid sa ibayo.
So, ibig sabihin, naroon sa kabilang lawa sila. Ito po ay the Sea of Galilee. Kung ito yung kanilang tatawirin. Na iniutos sa mga alagad na sila ay tatawid sa kabilang ibayo. So, ibig sabihin, mayroong another ministry na kanilang pupuntahan. So, ibig sabihin, bilang tayo ay nakakonect sa Panginoon, ano man sabihin ng Lord, amen, sa ministry ay ating gagawin. Amen? Nang sabi, tumawid tayo sa iba-ibayo. At dito po sa verse 19, nilapitan siya ng gugulo. Nilapitan siya ng isang iskriba at sinabi sa kanya, Guro, susunod ko ako sa inyo saan man kayo pumaroon. Ito po ay iskriba. Ito po ay mga magagaling about the law of sa Old Testament. Ibig sabihin, siya ay gustong sumunod sa Panginoon. Siya po ay nagsabi sa Panginoon na siya ay susunod. Ito po ay hindi masama yung nais ng tao o ng iskriba na sumunod sa Panginoon. So, ang sagot po ng Panginoon doon sa nag-volunteer na siya ay susunod sa Panginoon. Ang sabi, saan man kayo pumaroon, siya ay susunod sa ating Lord, sa Panginoon. Sa verse 20, ito sabi ng Panginoon, sumagot si Jesus, may lungga ang mga asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Diniscourage po yung gustong sumunod sa Panginoon. Nang sabi, ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan o matulugan. Ang sabi ng Panginoon ay daw asong gubat ay merong silang pinaghihimlayan. Ang sabi noon, asong gubat. Amen. Ay merong lungga. Ibig sabihin sa lalim ng lupa na nakatira yung asong gubat. At ang mga ibon ay mayroong pugad. Pero ang anak ng tao ay walang matulugan o masilungan. So ito ay diniscourage. Pero pag ikaw ay tapat at gusto mong maglingkod sa Panginoon, amen? At tinawag ka ng Diyos. Sabi nga doon sa Jeremiah chapter 1 verse 5, nasa tiyan pa lamang tayo ng ina. Pinaglilihim pa lang tayo ay pinili na ng Diyos. Amen po ba? Ibig sabihin, once na ikaw ay pinili ng Diyos na maglingkod, amen? Wala kang dapat tatakutan, wala kang dapat alalahanin. Amen? So, ibig sabihin, dito po ay yung nagbo-volunteer na siya ay maglilingkod sa Panginoon. Diniscourage na siya kung kaya niyang gawin ang maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? So, ibig sabihin, once na kayo naglingkod, ikaw ay mararanasan mo ang iba't ibang problema. Amen po ba? Pero, ang kagandahan nun, kasama mo ang Diyos. Ang paraan ng Panginoon, pag tayo naglilingkod, sabi nga sa Santiago, na sabi doon, magala kayo kapag kayo'y dumadanas ng iba't ibang pagsubok. Amen? Basahin natin Santiago chapter 1. Bakit sinabi ng Panginoon na kailangan nating magalak dahil sa pagsubok? 1 po. Santiago chapter 1 verse 2. Amen. At hanggang 3. Okay. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na maging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Amen. So, ibig sabihin ng Panginoon, kung bakit kailangan magalak tayo pag dumaan sa pagsubok. Amen po ba? Dahil mapapatunayan natin, tayo ay may pananampalataya sa Diyos. Once na tayo po ay may pagsubok at tayo may pananampalataya sa Panginoon, magtatagumpay tayo. Amen? Doon sa pagtatagumpay natin yun, mapapatunayan natin, totoo ang Diyos. Amen po ba? Kasi kung walang pagsubok, hindi ka lalapit sa Diyos. Amen po ba?
So kaakibat ng mananampalataya yung pagsubok, ibig sabihin, kailangan maranasan mo ito at para malaman mo na totoo ang Diyos na tumutugon sa problema natin. Amen? Bago po kami naging Christian, bago po kami naging ginamit ng Panginoon, ang dami namin karanasan sa pagsubok. Ang pinakahuli po namin naranasan sila ay na yung aming pagkakao. Pero ang gandahan noon, hindi kami natigil sa pananampalataya sa Panginoon at pagsunod. Kung tayo po ay titigil, paano natin malalaman na kasama natin ang Diyos? Amen? Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos, si Lord ang bahala sa problema. Amen po ba? Amen. Siya ang magbibigay ng solusyon. Amen? Amen. Sa ating problema. Doon po sa Isaiah, nasabi po doon, ibang po chapter 1. Titingnan ko muna ha. Ano ba? Isaiah. Tingnan natin sa chapter 1. Yung pakikipagkaturanan sa Panginoon. Amen? Once na tayo ay nagpatuloy sa Panginoon, naglingkod sa Kanya, Isaiah chapter 1 nga ba? Okay. Ito. Isaiah chapter 1 verse 18, pakibasa Allen. Ani kayo at tayo magpaninwagan, sabi niya. Amen. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, ay aking pagpuputi tulad ng yelo o puma. Amen. Malinaw po dito na tinatawagan tayo ng Panginoon. Na kahit tayo ay mahina, kahit tayo nagkakamali, kahit tayo ay nagkakasala, ang Diyos ang pwedeng luminis sa atin. Amen po ba? Ang sabi dito, halik kayo, magliwanagan tayo, kanuman karami ang iyong kasalanan. So, ibig sabihin, kahit tayo'y makasalanan, lagi nag-aantay ang Diyos. Lagi tayong tinatawag ng Panginoon. Amen po ba? Nang sabi dito, magliwanagan tayo. So, ang solusyon sa problema ay kailangan kausap natin ng Diyos. Amen. 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 Nang sabi, magliwanagan tayo. Gaano man karami ang iyong kasalanan. Ibig sabihin, kahit tayo makasalanan, Amen. handa tayong patawarin ng Panginoon. Amen. Amen. At sabi niya, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Ang kailangan lang, pag tinawag tayo, lapit sa Panginoon. Amen? Amen. Hindi titingnan ng Diyos kung ano kailangan natin o pagkakamali. At titingnan ng Diyos, mahalaga ka sa Kanya. Dahil nga, ang ating hininga ay galing sa Diyos. Kaya naman, hindi tayo malilimutan ng Panginoon. Amen? Tapos ang sabi nito, kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, ibig sabihin, sobrang kasalanan. Ang sabi niya rito, kayo'y magiging busila sa kaputian. Amen. So, ibig sabihin, ang Diyos lang ang pwedeng maglinis sa atin. Amen? Amen. Hindi titingnan ng Diyos yung pagkakamali, hindi titingnan ng Diyos ang ating kasalanan o anumang ating ginawa. Ang kailangan lang natin ay yung pag tinawag tayo ng Panginoon, halik kayo. Halik kayo, sabi ng Panginoon. Lumapit kayo sa akin. Amen. Yun ang kailangan natin. Pag tumawag ang Diyos, lapit agad sa Panginoon. Amen? Ano man ang ating problema. At dito rin po sa Isaiah, amen, Isaya po. ako, sa Isaiah rin titingnan muna kung saan ko dapat tinatanda ko yung Isaiah. Napaka-naisip ko na rin po ako. Amen. Okay, makikita ko. Hallelujah. Ang sabi, okay? Ito, sa chapter 59, verse 15. Makibasa ulit, Allen. 59 ng Isaiah. 49, 15. 49 po. 15. Ito ay patungkol na kailanman ay hindi tayo malilimutan ng Diyos. Amen? Ang sagot niya, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniwan? Amen. Kung mayroon mang inang dumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. Amen.
Ang sabi ng Panginoon, mayroong magulang na pwedeng makalimot sa anak. No? Pero ang Diyos, ang sabi ng Panginoon, kung mayroong inang na lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit sandali. Amen? Pero ang tao, ang daling makalimot sa Panginoon. Amen po ba? So, ibig sabihin, ang Diyos, anuman ang ating kalalagayan, hindi ka pa rin kalilimutan hanggang hindi nalalagot ang ating hininga. Totoo yun. Kailanman. Kaya lang tayo, nilalagot natin yung relasyon natin sa Panginoon. Pero yung hininga natin, nasabi nga pag nag-inhale, exhale ka, ang sabi, ibig sabihin, umano ka lang, kaya iniutos pag tayo mag-exercise, sabi nga ay para maging strong yung ating body, mag-exhale, inhale. Ano ba nga? Exhale, inhale, tama. Para ma-refresh yung lungs mo, no? Kailangan. At ang matatanda nyo, nilalakas tayo kasi binabanggit natin ang Diyos. Amen po ba? Amen. Kailangan natin ng exercise. Amen? Hallelujah. So, balik tayo sa ating topic. Dan sa chapter 8. So, ibig sabihin, once na tayo ay naglilingkod sa Panginoon, amen? Kailangan lang ay sumunod kayo sa Kanya. Naroon na tayo sa 21. Sabi dito, isa naman sa mga alagad, maaring ito ay sa ating questionable. Sa 21 ng Matthew chapter 8, 21. Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanyang Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama? Isipin mo yung kanyang tatay ay patay. Pero siya ay lingkod ng Diyos. Nung ang kanyang tatay ay ang that time ay patay. So, di ba, nire-respeto natin ang ating mga magulang? Amen po ba? Naging topic natin, igalang natin ang magulang, respeto natin ang magulang. Pero bakit sinabi ng Panginoon dito? Doon sa 21, nung ang alagad ay nagsabi, pwede ko bang umuwi muna at ipalibing yung kanyang ama. Sabi dito, isa naman sa alagad na nagsabi sa kanya, Panginoon, maaari upang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama. Kung tayo gumagalang sa magulang, pero bakit sinabi ng Panginoon yun? Ibig sabihin, yung patay, no? Yung patay na, ang isang taong namatay na, ito ay isang bagay na lang. Wala na yung hininga. Wala na rin yung spirito. So, ibig sabihin, yung natitirang ito ay bagay na lang. Kung sabi na sa salita ng Panginoon, ang tao ay nilikha sa pamamagitan ng lupa, putik, alabo. At ang taong namatay ay muling babalik sa labo. Ibig sabihin, on that time, nang sabi ng Panginoon, ikaw ay lingkod ng Diyos na kailangang ipahayag mo ang mabuting balita. Ibig sabihin, hindi sa pagrespeto doon sa body, kundi yung body yon ay bahagi nila. Amen po ba? Kasi, pag inilagay ito sa lupa, ay mabubuhay na. So, kung ngayon natin, na itong body ito, pag umalis na yung ating hininga, ang ating espiritu, ito ay isang bagay na lang. Wala na yun. So, ang nice ng Panginoon, hallelujah, once na ang tao ay habang nabubuhay, amen, habang ang iyong magulang ay nabubuhay, ipadama mo ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Amen. Once ng tao ay nawala na yung buhay, kahit anong ganda ng gawin mong service. Sabi nga, kahit members ko pa yan, kahit yan ay ang ganda na ganda, ginto yung lalagyan bago ilagay sa lupa, hindi na po niya mararamdaman yun. Amen po ba? Habang nabubuhay ang tao, iparamdam mo ang pag-ibig ng Diyos. At yun ay kalamay, hindi niya ito malilimutan. Daladala niya yun. At ang tao
na nawala na, nakahiga na lang dyan sa isang kahon, no? Kahit lagyan mo na sa katutak na bulaklak, diligyan mo man yan ng mamahaling pabango, hindi na po yung maamoy yun. Kahit ang dami-daming ihanda mo. Merong ganon. Pag may sakit na magulang, pinagtuturuan, ikaw na kaya ang mag-alaga. No. Marami rin ako. Ang dami kong problema hindi pwede sa amin. Amen? Pero nang namatay, uwian, lahat. Daladala sa katutak na bulaklak. Servisan niya ng napakagandang service, hindi na po niya yung maalala. So, ibig sabihin, pinakikita ng Panginoon, ito ay labi na lang. No? At ang sabi ng Panginoon, nasunod na salita niya, ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin, ipabaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang patay. Kung isipin mo, sinabi ng Panginoon, patay. Paano makakapaglibing yung patay? Ibig sabihin po dito, once na ikaw'y walang relasyon sa Panginoon, hindi ka kumilala sa Panginoon, ikaw ay patay spiritually. Na ikaw na anak ng Diyos, naintindihan mo na ikaw ay lingkod ng Diyos, na ikaw ay mayroon tungkuling ipahayag ang mabuting balita. Amen? Panawagan ng Diyos. Amen? Doon po sa chapter 9, verse 35, ang sabi ko, babasahin ko, nilibot ni Jesus sa mga bayan at nayon ang nagturo sa mga sinagoga at pinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa pagkahari ng Diyos. Pinagaling niya ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Ito ang ginawa ng ating Panginoon. Sa 36, nang makita niya ang napakaraming tao na habag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, sabi ng ating Panginoon. Para sila mga tupang walang pastor. So, ibig sabihin, nakita ng Panginoon ang pangangailangan ng maraming tao, na kailangan nila ang Diyos, kailangan nila ang kagalingan, kailangan nila ang maggagabay sa kanila, kailangan nila yung mangangalaga sa kanila. Verse 37, kaya sinabi niya sa kanya mga lagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng manggagawa sa kanyang anihin. So, ibig sabihin dito ng ating Panginoon, nung pamaan ng ang Panginoon ay buhay pa, na ibig sabihin, kailangan ang mga lingkod ng Diyos. Amen po ba? Kailangan ang mga magpapahayag ng mabuting balita. Kailangan ang himala ng lahat ng tao. Ang sabi rito, lito at lupaypay ang napakaraming tao. Na kailangan, sabi, panalangin ninyo na magpadala ng tagapag-ani. Merong nanalangin, Lord, padalhan mo po kami ng maglilingkod, tagapag-ani. Pero siya pala pinakausap ng Diyos. Itinuturo yung iba. Nag-pray, send them. Pero siya nag-pray. Pero siya pala pinakausap ng Lord. No? Ang salita niya is send them. No? Yung tumugon, send them. Pero sarili yung iwanan. Ayaw. No? Ibig sabihin, kailangan ng Diyos ang tagapag-ani. Itinuturing ng Lord ang mga taong walang pagkakilala sa Panginoon ay aanihin spiritually. Amen? So, balikan natin. So, ayun ang layunin ng Panginoon kung bakit yung tao na lingkod ng Diyos ay sinabihan siya. Iyaan mo ang mga patay maglibing sa kapwa patay. No? Ibig sabihin, napakalaga po yung pagsunod. Amen? At kailangan ng kaligtasan ng lahat ng tao. Amen. Amen po ba? Hallelujah. Palakpakan natin yung Lord. Amen. Dito naman sa pananalig sa Diyos. What time now? Alas 10 na? Ay, alas 11. Dito masusubukan yung ating pananampalataya. Dito po sa verse 23 hanggang 27. Ang sabi rito, ang sabi ng Panginoon ay sa mga lagan ay tatawid tayo sa ibang iba, sa ibayo.
At ang sabi dito, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Ito ay pamamaraan para mapatunayan na ang Diyos ay tutugon sa ating pangangailangan. Amen? Matthew chapter 8, verse 23 hanggang 27. Nung sumakay ang Panginoon at ang kanyang mga alagad, bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ng bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. So kita natin dito, ang example dito ay pinakikita na ang ating Panginoon, anumang sitwasyon, anumang problema, anumang pangyayari, ang Diyos o ang Panginoon ay hindi nag-aalala. Amen. At dito ay pinakikita na ang mga alagad ay takot na takot. Isipin nyo, ang mga alagad ay ito po ay sanay na mga isda. Sanay sa mga alon. Pero dito sa sitwasyon ito, nang sabi, bumugso sa lawa ang malakas na unos at halos matabunan ng alon ng bangka. Ngunit natutulog noon ang Panginoon. So, ang kagandahan doon, kasama nila ang Panginoon sa bangka. Pero ang Panginoon ay natutulog lang. Pero yung mga alagad ay takot na takot. Alam nila na once na yung bangka ay mapuno ng tubig, tsak, nalulubog. Ewan ko kung nabasa ninyo na ang Panginoon ay nakapaglakad sa tubig. So, ibig sabihin, kahit lumubog yung bangka, ang Panginoon ay lulutang at maglalakad. At yung mga alagad, magsikapit lang o hawakan ng Panginoon, ay hindi lulubog. Amen? Dito po ay tinuturuan ang mga alagad kung paano mananampalataya sa Diyos. Ganon din tayo. Nung tayo ay makakilala sa Panginoon, dadaan tayo doon sa isang pagsubok. Amen? Na tayo ay pinatatatak sa pananampalataya. Amen? Basahin po natin yung susunod na verse. Sa 25, kaya nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami. Sabi nila, lulubog tayo. So dito ay tinuturuan sa oras ng problema. Ano po? Yung kahulugan na ginising ng Panginoon kung tayo ay may problema. Amen? Kung tayo ay hindi natin maunawaan ang problema na dumarating sa ating buhay. Panalangin lang ang solusyon. Amen po ba? Panalangin ang katugunan. Anong ginawa ng mga alagad? Ginising yung Panginoon. Panginoon, lulubog tayo. Anong ginawa ng ating Panginoon nung siya ginising? Sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? So, kung kilala mo ang Diyos, amen? Kung kasama mo ang Diyos, bakit tayo natatakot? Amen po ba? Hindi natin kailangan katakutan ng problema. Amen? Dahil kasama natin ang Diyos. Ang kailangan lang natin, lagi natin siyang kusapin. Amen? Amen po ba? So, ang ibig sabihin, dito ay pinakikita ng Panginoon doon sa mga alagad. Kasama niyo ako. Wala kayong dapat alalahanin, wala kayong dapat katakutan. At kagandahan ng Panginoon, at the time ay natutulog. Kampante lang siya. Walang pagkatakot, walang pag-alala. Sabi ng mga alagad, gising. Lulubog tayo. Pero anong ginawa ng Panginoon? Bumangon ng Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Nung siya bumangon at sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananalig. Amen? So dito ay pinatutunayan na kailangan natin, lakihan natin ang pananampalataya. Amen? Lakihan natin ang pagkakilala sa Panginoon upang sa ganoon, hindi natin puproblemahin anumang harapin natin problema. Amen? Dahil ang laki ng ating faith sa Lord. At kilala natin siya. Anong ginawa ng Panginoon? Ang sabi rin, bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat at tumahimik ang mga ito. So, ibig sabihin, ang Diyos ang solusyon sa mga problema natin. Amen? Ano man ang problema natin, kagaya nga na ang ating pinasa ito sa Isaiah, chapter 1, verse 18. Ano man ang ating karumihan, kaya tayong bigyan. Amen?
At anuman ang ating kahinaan, palalakasin tayo ng Diyos. Amen po ba? So, itong church, kung bakit ito ay ginagawa ng Panginoon upang sabihin ang katotohanan. If you know the truth, sabi ng salita ng Panginoon, if you know the truth shall set you free. Ang truth, sino? Si Jesus. I am the way and the truth. So, si Jesus ang katotohanan. So, ibig sabihin, maniwala tayo kay Jesus. Maniwala tayo sa Diyos. Amen? At hindi natin mararanasan ang matinding problema. At lagi niya tayong sasaktuduhan sa oras ng problema. Amen po ba? Walang pagpusok kami. Ang sabi dito ng mga lagad na manghasin ang lahat, ang sabi, anong tao ito? On the time si Jesus ay nasa physical na katawan. Siya ay nagugutom, nagkakasakit, amen? At nakakaranas naman. Amen. So, ibig sabihin, ang lahat ay namangha sa ginawa ng Panginoon. Amen? So, palakpak po sa Panginoon.